Magandang araw! Narito ang mga balita mula sa UPLB. 106th UPLB Loyalty Day, matagumpay na idinaos. 2 legacy projects isusulong ng mga alumni. BARM sumangguni sa UPLB. Ipinagdiwang ng UPLB ang ika-106 na taon ng Loyalty Day nito mula ika-4 hanggang ika-10 ng Oktubre. Nagsimula ang pagdiriwang sa pagbubukas ng Loyalty Day Trade Fair sa SU Amphitheater, kasunod ang Prelude to Loyalty Day na ginanap sa Tanawan, Batangas. Ginanap naman ang makulay na Loyalty Day Parade noong October 6, kung saan nanguna ang mga Golden Jubilarians mula sa Class 1974. Pumarada rin ang iba't ibang units ng pamantasan kasama ang mga student organizations at katuwang na mga institusyon nito. Nagkaroon din ng Loyalty Ball noong Lunes, October 7, upang suportahan ang proyekto ng Class 74 na The Gift of Sight Legacy Project. Samantala, highlight ng matagumpay na pagdiriwang ang pagpaparangal sa mga natatanging alumni sa 106th UPLB Loyalty Day Awarding Ceremony noong October 8. Dito, kinilala ang kanilang kontribusyon sa edukasyon, pananaliksik at paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng kani-kanilang mga natapos na larangan. Ang Loyalty Day ay isang tradisyon sa UPLB na nagsimula noong 1918 nang sumuporta ang mga mag-aaral, guro at kawani ng universidad sa laban para sa demokrasya noong World War I. Patuloy itong ipinagdiriwang bilang selebrasyon ng pagkakaisa at paglilingkod ng pamantasan sa sambayanan. Ang temang Affirming Loyalty of UPLB Alumni to the University, Then, Now, and Beyond ang naging gabay ng pagdiriwang na siyang nagbigay diin sa patuloy na pagsuporta at katapatan ng mga alumni sa pamantasan. 2 legacy projects ang inanunsyo ng mga UPLB alumni sa UPLB Prelude to Loyalty Day noong October 5. Iprinisenta ni National Scientist Emil Q. Javier ang Pili Drive Legacy Project, isang inisyatibo ng UPCA Class of 1960. Layunin ng proyekto na magtanim ng ikatlong linya ng mga puno ng pili sa Pili Drive. Halos nasa 150 puno ang itatanim sa Pili Drive. Sa halagang 100,000 pesos ay maaaring may pangalan ng isang puno sa donor nito. Ang malilikom na pera ng Pili Drive Legacy Project ay gagamitin sa pagpapaayos ng makasaysayang Fronda Season House na gagawing museo. Dati itong tirahan ni National Scientist Francisco Fronda na kilala bilang Father of Philippine Poultry Science at ng anak nitong si Dr. Obdulia Fronda Season na kilala bilang pinakaunang UPLB graduate na nagtapos ng summa cum laude. Iprinisenta naman ni Dr. Ray Lantin ng UPCA Class of 1959 ang Mulawin Creek Suspension Footbridge Legacy Project. Layunin ng proyektong ito na magtayo ng modern suspension bridge na magdurugtong sa UPLB Technology Hub and One-Stop Shop at Senior Social Garden. Kabilang din sa proyekto ang bioremediation sa Mulawin Creek at ang pagdevelop nito bilang isang nature park na may trekking trails. Bumisita sa UPLB ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM noong October 1. Bahagi ang benchmarking activity ng pagsuporta sa UP Bangsamoro Development Initiative sa Mindanao. Sa loob ng 2 araw ay binisita ng MBHTE ang iba't ibang research facilities ng College of Agriculture and Food Science o CAFS. Kabilang sa mga bumisita mula sa BARM ang Directorate General for Higher Education Regional Office, mga Higher Education Provincial Offices, at 7 Ministry-Supervised Higher Education Institutions sa Mindanao. Bunga ang benchmarking activities ng pakikipag-ugnayan ng UPLB sa state universities at colleges sa BARM noong September 2023. At yan po ang mga nakalap naming balita mula rito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita.